day class. Ngayon ay magpuproceed tayo kaagad sa ating lesson number 8 na ang title ay Developing a Business Plan. Ang ating reference ay pareho pa rin. The book, The Entrepreneurial Management by Dr. Marife Agustin Asherto. Entrepreneurs remain undeterred by the challenges that are contributing to our economic problems, viewing them as opportunities for innovation. Entrepreneurs must seek fresh solutions to set themselves from the crowd or from the other entrepreneurs, leveraging their hard work, creativity, and resourcefulness. These business prospects of these entrepreneurs await those willing to invest in profitable ventures. To succeed, individuals must identify ventures that capture their interest and determine how to apply their technical expertise in the specific field. Ang mga entrepreneurs ay nananatiling hindi napipigilan o hindi natitinag ng mga hamon sa negosyo. Hamon na nag-aambag sa ating mga problema sa ekonomiya. Tinitingnan nila ang mga ito bilang mga pagkakataon para mas ma-improve o mapaganda pa ang kanilang mga produkto o serbisyo. Kailangan nilang maghanap ng mga bagong solusyon upang sila ay maging naiiba sa karamihan. Ginagamit ang kanilang pagsusumikap, pagkamalikhain, at pagiging maparaan. Ang kanilang mga business prospects ay naghihintay sa mga gustong mamuhunan na nais kumita. Para magtagumpay, dapat tukuyin ng mga individual ang mga pakikipagsapalaran na nakakakuha ng kanilang interes at matukoy nila dapat kung paano ilalapat ang kanilang technical na kadalubhasaan sa partikular na larangan. The hunt for a business opportunity should commence with the individual entrepreneur who needs to identify the skills and abilities required for the specific business venture. Their talents and capabilities form the foundation of their significant investment in business. It is essential for them to possess a strong desire for independence and be willing to put in the effort and dedication required to pursue their entrepreneurial ambitions. Ang paghahanap para sa isang pagkakataon sa negosyo ay dapat magsimula sa individual na entrepreneur na kailangang tukuyin ang mga kahusayan at kakayahan na kinakailangan para sa partikular na pakikipagsapalaran sa negosyo. Ang kanilang mga talento at kakayahan ay bumubuo ng pundasyon ng kanilang makabuluhang pamumuhunan sa negosyo. Mahalaga para sa kanila na magkaroon ng matinding pagnanais
para sa pinansyal na kalayaan at maging handa sa pagsisikap at dedikasyon na kinakailangan upang ituloy ang kanilang mga ambisyon sa negosyo. Prior to entering the business world, a new entrepreneur should consider the following elements. The first element is know your product or service. It is important to have confidence in what you are selling. If it is a new concept, you need to demonstrate how your product or service is unique and how it will meet the needs and desires of customers. Customers are open to trying new things, but they expect it to be better than what is already available in the market. Mahalagang magkaroon ng tiwala sa iyong ibinebenta. Kung ito ay isang bagong konsepto, bago pa lang na produkto, kailangan mong ipakita sa kanila, sa mga customers, kung paano natatangi ang iyong produkto o serbisyo at kung paano ito makakatugon sa mga pangangailangan nila at kagustuhan nila. Ang mga customers ay bukas o handang sumubok ng mga bagong bagay. Ngunit, inaasahan nila na ito ay mas mahusay kaysa sa mga produkto na kilala na sa merkado. The second element is analyze the market potentials. The success of a business largely depends on the customer base it caters to. A broader market potential increases the likelihood of growth and prosperity. It is essential for the entrepreneur to understand the needs and desires of their target audience and develop strategies to meet those requirements. Analyzing factors such as customers' purchasing behaviors, income levels, social standings is crucial in this process of analyzing the market potentials. Ang tagumpay ng isang negosyo ay nakasalalay sa mga customers na bibigyang serbisyo nito o mga nais nitong bentahan. Ang isang mas malawak na potensyal sa merkado ay nagdaragdag ng posibilidad ng paglago at kasaganaan. Mahalaga para sa negosyante o sa entrepreneur na maunawaan ang mga pangangailangan at kagustuhan ng kanilang target market at bumuo ng mga estratehiya upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ang pagsusuri ng mga factors gaya ng mga kagawian sa pagbili ng mga customers, yung mga antas nila, yung antas ng kanilang mga kita at mga katayuan nila sa lipunan, ay mahalaga ito sa proseso ng pag-analyze ng market potentials. The third element is determine the marketing strategy. An innovative product or service
requires a strong distribution strategy to attract potential customers. Consistent supply is crucial for product success. Customers should be able to easily access the product when needed. Establish outlets that meet customer demand. Customers should also be able to provide feedback on product quality and availability as they are vital to the success of the business. Ang isang makabagong produkto o serbisyo ay nangangailangan ng isang malakas na diskarte sa pagbibenta ng mga ito upang maakit ang mga potensyal na customers. Ang tuloy-tuloy na supply ay mahalaga para sa tagumpay ng produkto. Dapat na madaling ma-access ng mga customers ang produkto kapag kinakailangan. Ang kinakailangan ay magtatag ng mga outlet na nakakatugon sa pangangailangan ng mga customers. Dapat ding makapagbigay ng feedback ang mga customers sa kalidad at availability ng produkto dahil mahalaga sila sa tagumpay ng negosyo. The fourth element is know the competitors. Launching a new product presents an opportunity for improvement. By consistently innovating and researching, it is possible to enhance the quality of products or services. Providing exceptional customer service with loyalty and dedication can truly differentiate a brand. Kapag maglulunsad ng isang bagong produkto, dapat magpakita ng pagkakataon para sa pagpapabuti o pagpapaunlad sa pamamagitan ng patuloy na pagbabago at pagsasaliksik, pagpapaganda ng produkto ay posibleng mapahusay ang kalidad ng mga produktong ito o serbisyo. Ang pagbibigay ng pambihirang serbisyo sa customers na may katapatan at dedikasyon ay maaaring lumikha ng pagkakakilanlan sa iyong tatak o sa iyong pangalan o sa pangalan ng iyong negosyo. The fifth element is do not set on your laurels. Don't rest on your past achievements in business. Stay vigilant and adaptable to the ever-evolving market. Be proactive in growing your business by developing new strategies, expanding your reach, diversifying, securing resources, and investing in product improvement through research. Paghayaan ang mga nakaraang tagumpay sa negosyo na pabagalin ang iyong mga ginagawa sa kasalukuyan. Manatiling mapagbantay at madaling makibagay sa patuloy na umuusbong na merkado at sa patuloy na pabago-bago sa merkado. Pabago-bago ng presyo, pabago-bago ng gusto ng mga customers, anumang pagbabago ang nariyan, patuloy kang maging madaling makibagay. Maging maagap sa pagpapalago ng iyong negosyo sa pamamagitan ng pagbuo ng mga bagong diskarte, pagpapalawak ng mga iyong maaabot, pag-iba-ibahin, pagsigurado ng mga mapagkukunan at pamumuhunan sa pagpapabuti ng produkto sa pamamagitan ng pananaliksik. Proceed naman tayo sa environmental scanning. Environmental scanning is essential for any business and
as it provides valuable insights into opportunities and prevailing conditions in the community. Entrepreneurs aim to make profits by investing money and effort wisely. Customer satisfaction is key to generating income from their products or services. Ang pag-scan sa kapaligiran ay mahalaga para sa anumang negosyo dahil nagbibigay ito ng mga mahahalagang pag-intindi o pananaw sa kasalukuyan o sa anumang umiiral na kondisyon sa komunidad. Ganon din sa kung anong opportunities ang maaaring samantalahin. Layunin ng mga entrepreneurs na kumita sa pamamagitan ng pag-i-invest ng pera ng may kalakip na matalinong pagsisikaw. Ang kasiyahan ng customer ay susi sa pagbuo ng kita mula sa kanilang mga produkto o serbisyo ng mga entrepreneurs. When deciding on a location, the entrepreneur should consider the following factors. The first factor is business location for small entrepreneurs. A retail store should be easily accessible with parking or transportation nearby. Restaurants and entertainment venues require ample parking for customers to feel comfortable. The same applies to grocery stores, which need convenient parking options for shoppers. Ang isang negosyong pangtingian ay dapat ipwesto sa lugar na hindi mahirap puntahan. Isaalang-alang ang mga paradahan o parking area. Ganon din sa mga commuters. Kung madali nga bang bumaba o sumakay ang mga restaurant at entertainment venue ay dapat may sarili at maayos at malapit na parking area para maging komportable ang mga customers. Ganun din sa mga grocery stores. Mas gugustuhin ng customers na mag-grocery sa store na kahit mahal basta may parking area. Kaysa mura nga pero ang layo naman ng paradahan. Ito pa yung mga dapat i-consider sa factor na ito. Rent and space. Rent is a recurring monthly expenses that must be covered by the income generated. It is an operating expense that will be factored into the pricing of goods or services, which must be competitive with other businesses in the same area. Ang upa o renta ay buwanang gastos na dapat ay kasamang matugunan mula sa buwanang kikitain. Sa itong gastusin sa pagpapatakbo ng negosyo kung kaya't kasama itong isa sa alang-alang tulad ng pagpipresyo ng mga produkto o serbisyo na dapat ay mapagkompetensya sa iba pang mga negosyo na nagrerenta sa parehong lugar. Another thing is the terms of lease agreement. The term of lease must be studied carefully as some owners of space might take advantage of leasing. The owners increase the rent of the space when the business condition becomes favorable, and then take over the business.
O kaya ang termino ng pag-upa ay dapat pag-aralan ng mabuti dahil maaaring samantalahin ng ilang may-ari ng lugar o espasyo ang nangungupahan. Ang mga may-ari ay nagdaragdag ng upa ng espasyo kapag ang kondisyon ng negosyo ay lumalakas ang benta. At kung hindi na makayanan na nag-uupa, ay sila nang magtutuloy ng negosyo. May posibilidad na masulot ang mga kasalukuyang customers dahil nasanay na silang pumunta doon. Next is the type of goods or merchandise. Nasa first factor pa rin ito na dapat isaalang-alang. The type of goods or merchandise that a convenient store offers are designed for quick and easy access for pedestrians who are passing by and are looking to make quick purchases without spending a lot of time in the store. Ang uri ng mga kalakal o paninda na inaalok ng isang convenience store ay itinisenyo para sa mabilis at madaling pag-access para sa mga pedestrian na dumadaan at naghahanap ng mabilisang pagbili nang hindi gumugugol ng maraming oras sa tindahan. Kaya nga madaming customers ay galit at hindi na bumabalik kapag nagkaroon ng kaunting aberya lamang. Kaya dapat itong isaalang-alang ng convenience store owners. So pang dapat isaalang-alang sa factor na ito, yung income level of prospective customer. When selecting a location for a barbershop or beauty salon, it is important to consider the type of people and their income levels in the area. It would be wise to place a shop with added features like air conditioning in a neighborhood with higher income residents. Kapag pumili ng lokasyon para sa isang barbershop o beauty salon, mahalagang isaalang-alang ang uri ng mga tao at ang kanilang mga antas ng kita sa lugar. Makabubuting maglagay ng mga karagdagang features tulad ng air conditioning sa isang lugar na may mas mataas na kita ang mga residente doon. Another thing to consider in this factor is the prospective sales volume. High density sales should be situated in shopping areas where shoppers gather to purchase necessary items. Lower sales volumes can be situated in residential or secondary areas such as neighborhoods or local communities. Ang mga negosyong may mataas na dami ng benta ay dapat nasa mga malls, palengke o saan man nagpupuntahan ng mga tao para mamili ng mga items na kailangan nila. Ang mas mababang dami ng benta ay maaaring ilagay malapit sa kung saan nakatira ang mga target customers. Pwede sa bahay mismo ng owner o pwede rin maghanap ng bahay o bakanting lote na maaaring rentahan sa murang halaga na malapit sa mga target customers. Isa pa na dapat isaalang-alang sa factor na ito ay ang municipal or city ordinances including taxes and fees. The space should comply with city or municipal rules and regulations, and the taxes and fees should be fair for business owners because high taxes could deter business growth in the area. Ang espasyo ay dapat sumunod sa mga tuntunin at regulasyon ng lungsod o munisipyo, at ang mga buwis at bayarin ay dapat na patas para sa mga may-ari ng negosyo dahil maaaring hadlangan ng mataas na buwis ang paglago ng negosyo sa isang lugar.
The last thing to consider in this factor is the location of the areas. The location of the areas must be safe from potential risks such as floods, fires, and other environmental disasters that could pose a threat to the business operations. Kaya piliin ang lugar na ligtas mula sa mga potensyal na panganib tulad ng mga baha, sunog at iba pang mga sakunan sa kapaligiran na maaaring magdulot ng banta sa mga operasyon ng negosyo. The second factor is the location for a small industrial plant or manufacturing facilities. Thoroughly examining environmental aspects when selecting a site for a manufacturing plant or industrial facility is crucial, as the location greatly impacts the investment and profitability of the operation in the future. The facility must be appropriate for the specific operations and, of course, adhere to government regulations concerning pollution and environmental laws. Dapat masusi ang pagsusuri sa mga aspeto ng kapaligiran kapag pumipili ng isang lugar para sa isang manufacturing plant o pasilidad na pang-industriya. Ito'y napakahalaga dahil ang lokasyon ay lubos na nakakaapekto sa pamumuhunan at kakayahang kumita ng operasyon sa hinaharap. Ang pasilidad ay dapat na angkop para sa mga partikular na operasyon at sumunod sa mga regulasyon ng pamahalaan tungkol sa pollution at mga batas sa kapaligiran. Ganito ang ginagawa ngayon actually ng mga solar investors dito sa aming lugar. Daan-daang ektarya ang kanilang pinapa-consolidate upang bilhin sa kanilang future business. Ang unang i-consider dito sa factor na ito is the land area. It is important for the land where the plant will be located to have a suitable size and shape that is free from environmental risks like floods. Additionally, the property's assess value should be reasonable, as starting up a business requires significant financial investment and it also affects tax payments. Mahalaga para sa lupain kung saan itatayo ang planta na magkaroon ng angkop na sukat at hugis na walang panganib sa kapaligiran tulad ng baha, at bukod pa rito, ang presyo ng lupang bibilihin ay dapat na makatwiran dahil ang pagsisimula ng isang negosyo ay nangangailangan ng malaking pamumuhunan sa pananalapi. At nakaka-apekto rin ito sa mga pagbabayad ng buwis. Next na dapat i-consider sa factor na ito ay yung facilities for expansion. Facilities for future growth and expansion should be planned for, with enough land area available for plant expansion and sufficient parking for customers and employees. It is important to anticipate potential growth and consider the possibility of needing additional site space in the future to prevent any issues. Ang mga pasilidad para sa paglago at pagpapalawak ng negosyo sa hinaharap ay dapat kasama na rin sa plano. Ang sukat ba ng lupang bibilhin ay may sapat pa bang magagamit para sa pagpapalawak ng planta? At may sapat pa bang lugar ang paradahan ng sasakyan para sa mga customers at empleyado? Mahalagang asahan ang potensyal na paglago at isaalang-alang
ang posibilidad na mangangailangan ng karagdagang espasyo sa hinarap upang maiwasan ang anumang mga issue. Isa pang napaka-importanteng isaalang-alang sa factor na ito is the power and utilities. The presence of a reliable power supply and the expenses associated with electricity are crucial elements in manufacturing goods. Consistent power is necessary to maintain production levels at the desired capacity. Additionally, access to water and proper waste management are essential to adhere to environmental regulations. Ang pagkakaroon ng maaasahang supply ng kuryente at ang mga gastos na nauugnay sa kuryente ay mga mahahalagang elemento sa operasyon ng planta. Ang hindi pabago-bagong supply at serbisyo ng mga kumpanya ng kuryente ay kinakailangan upang mapanatili ang mga antas ng produksyon sa nais na kapasidad. Bukod pa rito, ang pag-access sa tubig at wastong pamamahala ng basura ay napakalaga upang makasunod sa mga regulasyon ng gobyerno sa kapaligiran. Next is the building and other utilities. The building needs to adhere to the municipal regulations. Utilities such as canteens and employee amenities must be constructed following labor laws. Sidewalks and drainage systems are crucial for the safety of employees on the premises. It is essential to have proper fire safety measures and hazard signs in place. Ang gusali ay kailangang sumunod sa mga regulasyon ng munisipyo. Ang mga pasilidad na magbibigay serbisyo sa mga empleyado tulad ng mga canteen, quarters at mga iba pa ay dapat naitayo alinsunod sa mga batas para sa mga manggagawa. Ang mga sidewalk at drainage system ay mahalaga para sa kaligtasan ng mga empleyado sa lugar. Mahalagang magkaroon ng wastong mga hakbang sa kaligtasan ng laban sa sunog at maglagay ng mga iba't ibang palatandaan ng panganib. Next is, or the last one is the plant site accessibility. Access to the plant site for employees and customers is essential. It should be conveniently located near public transportation and major roads to reduce travel time and cost associated with transporting materials and products. It is important to avoid delays in the transportation systems to prevent added expenses. Ang pag-access sa site ng planta para sa mga empleyado at customers ay mahalaga. Dapat madali lang itong matagpuan malapit sa pampublikong transportasyon at mga pangunahing kalsada upang mabawasan ang oras ng paglalakbay at mga gastos na nauugnay sa transportasyon ng mga materyales at produkto. Mahalagang maiwasan ang mga pagkaantala sa mga sistema ng transportasyon upang maiwasan ang mga karagdagang gastos.